Maituturing nga talaga na isang beatable team ang defending champions na Oklahoma City Thunder matapos silang ma-upset ng Indiana Pacers 117-114. Kahit man OKC ang pinakamalakas na team ngayon, tinalo pa rin sila ng pinakamahinang Indiana Pacers na walang Tyrese Haliburton. Hindi man lang dito umubra ang performance ng MVP na si Shai Gilgeous-Alexander na nakapagtala ng 47 big points. Dahil sa pagkatalo, bagsak sa 9 losses ang kanilang record sa West. Kasabay ng niyan, magpapaalam na rin naman sila sa pangarap na mabasag ang best record na nagawa ng Golden State, 73-9. Napakarami silang mga natitirang laro at imposibleng mapanatili pa nila ang siyam na talo. Kaya ang nag-iisang bagay na pwede nilang makuha ay ang back-to-back championship na hindi pa nakuha ng defending champions simula taong 2019. Samantala, hindi na nga talaga mga idol naging maganda pa ang kalagayan ng Milwaukee Bucks dahil bukod sa sunod-sunod na talo, nagtamo na naman nga ng panibagong injury ang kanilang superstar na si Giannis Antetokounmpo. Sinubukan sana ng Milwaukee na makahabol o mahabol ang kalamangan ng Denver at hindi na ito natuloy pa nang biglang sumakit ang binte ni Giannis Antetokounmpo sa fourth quarter. Ito na ang mismong dahilan na bakit hindi siya nakatulong para maisakatuparan sana ang kanilang gagawing comeback. Pagkatapos ng laro laban sa Nuggets, mismong si Giannis na ang nagsabi na nagtamo siya ng right calf strain na magiging rason para hindi siya makapaglaro ng at least 4 to 6 weeks. Yes mga idol, lampas isang buwang mawawala si Giannis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks na posibleng makaapekto sa kanilang magiging kalagayan sa loob ng trade market at sa Eastern Conference. Maaari nga pong hindi siya kunin ng ibang teams dahil sa pagkakaroon nito ng injury. Samantala, nakaangat na nga muli ang Los Angeles Lakers sa top 5 matapos matalo kanina ang Phoenix Suns laban sa Atlanta Hawks. Kaya mukhang maganda ang kalagayan at pwesto ng team ngayon. Subalit sa kabila niyan, aminado ang ilang miyembro ng front office ng Lakers, hindi sapat ang kasalukuyang lineup para mag-compete sa kampyonato. Kung hindi nga daw sila gagawa ng bagong move at kukuha ng mga bagong player, maaga na naman silang malalaglag sa playoffs. Sa madaling salita, wala nga talagang patutunguhan ang kasalukuyang lineup at kailangan talaga nilang gumawa ng trade sa mga susunod na linggo. In fact, dahil papalapit na ang trade deadline, meron nga po ngayon Lakers na 3 player na priority nilang makuha. Ito sina Keon Ellis ng Sacramento Kings, Herb Jones ng New Orleans Pelicans at si Nick Claxton mula sa Brooklyn Nets. Kapag nakuha nila ang 3 ito, magkakaroon sila ng 2 legit na 3-and-D player at isang legit na big man na kayang tulungan sina LeBron at Luka sa kanilang kampanya sa darating na playoffs.